Ngayon pong taong 2025 ay maraming mga Pinoy crypto traders at investors ang nagtatanong kung tataas pa ba ang presyo ni Picoin o kung tuloy-tuloy na itong babagsak. Sa kabila po ng 30.5% na pagbaba ng presyo nitong nakaraang buwan, marami pong analyst ang naniniwala na posibleng magkaroon ng price rally itong si Picoin. Pero bakit nga ba? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong malalakas na dahilan kung bakit naniniwala ang mga eksperto na maaaring tumaas muli ang presyo ni Picoin. Kaya ayan, bibigyan din natin ng mas malalim na paliwanag ang mga signals na nagpapakita ng posibleng breakout, pati na rin ang mga hamon na humaharang sa pagtaas ng kanyang presyo. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po muna natin sa kung ano po ang nangyari kay Picoin nitong mga nakaraang linggo. Ayan. Matapos po ang kanyang mainnet launch nitong buwan ng February ay sumabog po ang presyo ni Picoin at umabot sa mataas na presyo. Pero pagdating po ng buwan ng March, bigla po siyang bumaba sa ilalim ng presyong $1. At ngayon ay naglalaro na po ito sa mga presyong 0.64. Kaya kahit bumaba ang kanyang presyo, may ilang positive signs na nagpapakita ng posibleng pagbalik ng momentum ni Picoin. Ayon po sa mga analyst ay may mga technical indicators na nagpapakita na si Picoin ay kasalukuyang nasa tinatawag na accumulation zone. Ibig sabihin ay marami pong investors, lalo na ang mga malalaking holders o tinatawag nating whales, ang siyang unti-unting bumibili ng Picoin habang mababa pa ang presyo. At kapag nangyari ito, kadalasan po itong nauuwi sa price rally dahil nababawasan po ang supply sa mga exchanges. Ngayon is dito na po tayo sa mga tatlong dahilan kung bakit sinasabi ng mga analyst na posibleng tumaas ang presyo ni Picoin. Ayan. Ang unang dahilan ay ang whale accumulation at saka ang exchange withdrawals. Kaya yan po yung unang dahilan dito. Sa mga datos po galing sa PiScan, makikita na may malaking galaw sa loob ng mga exchanges. Halimbawa, sa loob lamang ng 2 araw ay meron pong mahigit 20 million na Picoin na na-withdraw mula sa mga exchanges. Sa kabuuan ay meron pong 342 million na Picoin Picoin na lamang ang naiwan sa mga exchanges. Kaya, ayan. Kapag nangyayari po ito, kadalasang indikasyon po ito ng accumulation. Ang mga whales ay nagwi-withdraw hindi para ibenta kundi para i-hold ito. Kapag mababa po ang supply sa mga exchange, tumataas ang presyo kapag lumaki ang demand. Parang simpleng law of supply and demand lamang po yan. Kapag konti ang supply pero marami po ang gustong bumili, natural na tataas po talaga ang presyo. Yan. Pangalawang dahilan ay ang consolidation po ng presyo ni Picoin sa mga presyong 0.60 or 0.60 na price level. Yan, ang kasalukuyang presyo po kasi ni Picoin ay halos steady lamang po siya sa mga presyong 0.60. Ang tawag po rito ay consolidation phase. Hindi ito basta-basta bababa at hindi na rin ito basta-basta tataas, kundi isa itong paghahanda para sa mas malaking galaw. Ayon po sa mga analyst, ito ay senyales ng isang potential breakout. Kapag tumagal po ang consolidation, kadalasan ay sumasabog po ang presyo pataas, lalo na kung sinusuportahan ito ng positive news at saka investor sentiment. At yan, may mga nagsasabi pa nga na posibleng umabot si Picoin ng higit $3.29 kapag nagkaroon ng breakout. Ibig sabihin ay halos 5 beses po ang balik mula sa kasalukuyang presyo nito. Ayan. Ang pangatlong dahilan ay ang
pagtaas naman po ng kredibilidad dahil po sa Consensus 2025. Ayan. Ngayong darating na buwan ng May, ang co-founder po ng Pi Network na si Dr. Kokalis ay magpapakita sa isang malaking blockchain event, at yan po yung tinatawag na Consensus 2025. Isa itong international Web3 conference kung saan ay nagkakaroon po ng pagtatagpo ang mga malalaking pangalan sa mundo ng crypto. Ang kanyang pagdalo ay maaring magbigay po ng bagong exposure para kay Pi Network. Sa simpleng salita ay mas maraming tao ang makakakilala sa kanya. Mas maraming potential na investors ang maaari pong pumasok at mas tataas ang kredibilidad ng project. At kapag tumaas po ang credibility, kadalasang sumasabay din ang presyo. Ngayon is meron bang panganib or ano po ang panganib na meron itong si Picoin? Ayan. Hindi naman po kasi ibig sabihin na sigurado na ang pagtaas ng presyo ni Picoin. Ayon po sa analyst na si Ranan J. Singh, may ilang mga problema pa rin na kailangan pong solusyonan ni Picoin or Pi Network. Una ay wala pa rin po siyang open mainnet. Ibig sabihin ay hindi pa talaga siya ganap na live sa public blockchain. Pangalawa, wala pa rin po siyang official listings sa mga top crypto exchanges tulad po ni Binance o Coinbase. At ang pangatlo, kulang pa rin po si Picoin sa mga real world use cases. Wala pa po siyang malinaw na gamit sa mga transactions sa totoong buhay. At ito ang isang malaking issue sa mga gustong mag-invest ng long term. Sabi nga ni Singh, ang hype ay pwedeng magsimula ng rally, pero ang tunay na progreso ang siyang nagpapatuloy nito. Ibig sabihin ay kahit tumaas man ng pansamantala ang presyo ni Picoin, pero kung wala naman siyang konkretong developments, baka bumalik din ito sa dati nitong presyo or baka sa mas mababa pa. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors nitong si Picoin. Yan, malaking bagay po ito. Una ay marami pong Pinoy ang naging bahagi ng Pi Network simula pa noong mobile mining stage. Marami po sa atin ang nag-ambag ng oras, effort at pag-asa sa project na ito. Kaya kung totoo nga ang sinasabi ng mga analyst na posibleng magkaroon ng breakout ang presyo ni Picoin, may tsansa po tayong kumita ng malaki kung nakapag-ipon tayo ng tokens ng maaga. Pangalawa, mahalaga rin na tayo ay maging maingat. Hindi porket may hype ay papasok na agad tayo. Dapat po nating suriin ang developments. May open mainnet na ba? May official listing na ba sa mga kilalang exchange? May mga merchant na bang tumatanggap ng Picoin bilang bayad? Kung lahat ng ito ay wala pa, baka kailangan nating hintayin muna ang tamang panahon bago po tayo mag-decide na magdagdag ng ating investment. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay exciting ang mga developments na ito. Malinaw po na may mga positibong nangyayari dito sa ecosystem ni Picoin. Ang whale accumulation, exchange withdrawals, at ang paparating na consensus event ay mga sinyales na may tiwala pa rin ang ilang parte ng market sa project na ito. Pero hindi rin natin dapat kalimutan ang mga risk. Walang open mainnet, kulang po sa listings, at hindi pa sapat ang real world use cases. Kaya ang pinakamatalinong gawin ng isang investor ay ang mag-research muna, maghintay ng malinaw na progress at huwag po tayong pumasok sa hype lamang. Ayan. At pinakahuling tanong dito ay tataas ba talaga ang presyo ni Picoin? At ang kasagutan po rito ay posible naman. Yan, posible po. Pero hindi po ito sigurado. May mga positive signals naman, oo. Pero kailangan pa rin natin ng konkretong aksyon mula sa Pi Network team. Ang susunod po na mga buwan ay magiging napakahalaga para sa kinabukasan ni Picoin. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.